Ka-Express, may napakalaking balita para sa lahat ng mga Pinoy basketball fans. Confirm na ang early comeback ni Kai Sotto. Ayon sa ating source, mas maaga pa sa mid-October ang pagbabalik ng ating pambato mula sa kanyang ACL injury. Bagamat wala pa ang definite na petsa, malinaw na bumibilis ang kanyang recovery dahil balik na siya sa non-contact training at unti-unti nang na-reintegrate ng kanyang team, ang Koshigaya Alphas. At kung tuloy-tuloy ito, malaking boost hindi lang sa kanyang career, kundi lalo na para sa Gilas Pilipinas na nagantay ng kanyang presence. Pero hindi lang si Kai ang headline ngayong araw. Sisilipin din natin ang sitwasyon ng Gilas Youth na pinamumunuan ni L.A. Tenorio matapos ang maagang pagkakatanggal sa FIBA Under-16 Asia Cup. Nasa spotlight ngayon ang SBP kung paano nila i-reassess ang kabuuang youth program. At pag-uusapan din natin ang plano ng Gilas para sa SEA Games title defense. Bakit sinasabing courting disaster ang kanilang preparations? Ano ang mga problema sa roster at commitments na pwedeng magpahina sa ating kampanya? Ka-Express, eto na ang balitang pinaka-hinihintay natin. Ayon sa ating reliable source, kumpirmado na mas maaga pa sa mid-October ang pagbabalik ni Kai mula sa kanyang ACL injury. Bagamat hindi pa inilabas ang eksaktong petsa, malinaw na ang kanyang recovery ay nasa advanced stage na. Ito ay maliking balita, hindi lang para kay Kai bilang individual athlete, kundi lalo na para sa Gilas na umaasa sa kanya bilang isa sa cornerstone ng ating national team's frontline. Naalala natin itong January, nagkaroon si Kai ng ACL tear habang naglaro para sa Koshigaya Alphas sa Japan B-League at agad siyang sumailalim sa surgery at mahigpit na rehabilitation program. Fast forward sa August, lumabas ang mga unang balita na nakabalik na siya sa non-contact training kasama ang kanyang Japanese team. At ibig sabihin nito, nakapag-drills na siya, nakapag-shooting at controlled movements, pero hindi pa contact o live action. Ang pinakamalaking indicator dito ay ang pagiging consistent ng kanyang progress. Sinasabi mismo sa mga ulat ng Japanese at Philippine press na on track ang kanyang rehabilitasyon at nakikita ng mga coaches na mabilis ang kanyang response sa physical therapy. Sa ngayon, wala pang setback na naiulat at ito ang nagbibigay ng kumpiyansa na mas maaga pa sa dating projection ang kanyang pagbabalik. So ano ang kahulugan nito para sa Gilas? Una, psychological boost ito. Kapag ang isang star player tulad ni Kai ay may malinaw na balitang pagbabalik, tumataas ang moral ng buong koponan. Pangalawa, tactical advantage. Alam natin na malaki ang problema ng Gilas sa frontline, lalo na kapag wala si Jumar Fajardo o Ejedo. At kung magbabalik si Kai ng mas maaga, mas maraming oras siyang makapag-gel sa sistema ng coaching staff bago ang mga crucial tournaments. Pero may mga babala pa rin. Hindi ibig sabihin na dahil bumibilis ang kanyang recovery, ay dapat madaliin ang kanyang pagbabalik. Maraming athletes na nakaranas ng re-injury dahil minadali ang pagbalik mula sa ACL tear. Ang susi dito ay balance. Yes, magandang balita ang maagang makakabalik si Kai, pero dapat siguraduhin na medically cleared at game fit siya bago muling sumabak sa high-level competition. At huwag din natin kalimutan na bukod sa Gilas, may malaking papel ang comeback na ito para sa kanyang professional career. Sa Japan B-League, mahalaga ang kanyang contribution para sa Koshigaya Alphas at globally, tinitingnan pa rin siya bilang potential NBA level talent. Kung maipakita niya na kaya niyang bumalik ng malakas mula sa kanyang ACL injury, mas lalaki ang tsansa niya na makakuha muli ng international attention. Confirm na ang early comeback ni Kai, mas maaga pa sa mid-October, balik action na siya. Pero ang tanong, gagamitin ba siya agad ng Gilas sa SEA Games o dahan-dahanin muna para masiguro ang kanyang long-term career? Ka-Express, kung ikaw ang coach ng Gilas, ipapalaro mo ba agad si Kai sa SEA Games o ipapahinga mo pa para sa mas malaking laban? Ka-Express, habang may magandang balita si Kai, may mabigat namang usapin sa Gilas Youth Program. Matapos ang maagang pagkakatanggal ng Gilas Under-16 sa FIBA Asia Cup, maraming tanong ang nakabitin sa SBP at sa coaching staff ni L.A. Tenorio. Sa tournament, ang youth team ay nagtamo lamang ng isang panalo sa 4 na laro at bumagsak laban sa Bahrain sa qualification round. Ang early exit na ito ay nagbigay ng signal na kailangan ng malalim na reassessment ng SBP ang kabuuang youth program. Hindi lang ang resulta ang issue, kundi pati ang development pipeline ng mga kabataan para sa senior Gilas roster. At ayon sa SBP officials, kasama sa assessment ang coaching strategies ni L.A. Tenorio, ang preparedness ng mga manlalaro
at ang timing ng kanyang dual responsibilities bilang youth coach at active PBA player o coach. May pangamba rin sa schedule conflicts dahil ang PBA season at ibang commitments ay maaaring makaapekto sa availability at training continuity ng mga kabataan. Mahigpit din na pinagmamasdan ng SBP kung paano nila mapapabuti ang transition ng youth player mula local leagues papunta sa international competitions. Layo nito na maiwasan ang repeat na maagang pagkatalo sa future tournaments at masigurong may holistic development sa skills, physical conditioning at mental readiness ng mga kabataan. Well, sa madaling salita, SBP ay nasa critical evaluation phase. Ang mga susunod na desisyon ay pwedeng magbago sa coaching staff, training program at recruitment strategies. Ito ang panahon para ayusin ang youth pipeline para mas handa ang Gilas Pilipinas sa mga darating na international competitions kasama na ang SEA Games at FIBA windows. Ka-Express, ang tanong ngayon, paano i-prioritize ang improvement ng youth program habang balansehin ang immediate demands ng Gilas Senior? Ka-Express, habang exciting ang balita kay Kai at critical ang youth assessment, may isa pang mainit na isyo ang plano ng Gilas Pilipinas para sa SEA Games na tinatawag ng mga eksperto na courting disaster. Ayon sa ulat, maraming uncertainties ang bumabalot sa kupunan, commitment ng players, roster confirmation at schedule conflicts. Sa ngayon, ilan sa mga pangunahing players ay committed pero hindi pa opisyal na confirm. So ang ibig sabihin nito, may posibilidad na magbago ang lineup sa huling minuto na siyang pwedeng magdulot ng problema sa chemistry at game plan. Isa pa sa mga problemang naka-highlight ay ang availability ng big men, lalo na kung babalik si Kai mula sa kanyang injury. Kahit na maaga siyang makabalik, kailangan pa rin i-assess kung handa siya sa full contact play at kung paano siya ma-integrate sa team dynamics bago ang critical SEA Games matches. Kasama rin sa issue ang pag-release ng mga PBA players na pwedeng maka-apekto sa depth ng roster, lalo na sa postseason commitments. So dagdag pa rito, may pressure na panatilihin ang title defense. Ang Gilas ay may kasaysayan ng panalo sa SEA Games, pero kung hindi maayos ang preparation at planning, pwede itong magdulot ng underperformance. Ang coordination sa training, friendly matches at tactical planning ay crucial upang hindi maapektuhan ang performance sa tournament. Well, sa madaling salita Ka-Express, ang SEA Games campaign ng Gilas ay nasa delicate balance. Maraming pwedeng malihin sa late confirmation at scheduling issues, habang may malaking pressure na ipakita ang kalidad at depensahan ang titulo. So ang tanong ngayon, makahandle ba ang Gilas sa lahat ng uncertainties para sa SEA Games, lalo na kung babalik si Kai sa maagang panahon? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.